Okay. Tayo ngayon ay dumako sa ating sermon proper. Pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon sa pagkakataong ito. Ating pag-aaralan ang mga teksto na matatagpuan natin sa Juan 17 verses 1 hanggang 5. Tayo ngayon ay may panibagong series o pag-aaral, expository series, at ito'y pinamagatang ang panalangin ng ating pinakapunong pari. At tayo ngayon ay nasa unang bahagi ng series natin ito. At ang focus na muna natin ay yung nasa verses 1 hanggang 5. Kaya ating buksan ang ating mga Biblia sa Juan 17 verses 1 hanggang 5. At ating basahin ang salita ng Panginoon. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil mapag-aaralan namin ang high priestly prayer po ninyo. At makikita po namin dito ang inyong puso, ang inyong concern sa amin, at ang inyong concern sa inyong sarili, na kayo'y maluwalhati at may taas. Nawa, sa araw na ito ay pagkalooban po ninyo kami ng pangunawa upang aming malasap ang mga salita po ninyong ito, at maging matamis ito para sa amin. At nawa, gabayan nyo rin po ako sa pagbabahagi ng mga salita ninyong ito sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Panginoon, maluwalhati ka sa araw na ito at sa preaching na ito. Nawa makita namin kayo at hindi ang aming mga sarili, kundi kayo mismo ang pangunahin namin makita. Ito po ang aming samag-alangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inom lang ako. Yun. Nabasa natin ang teksto na pag-aaralan natin sa araw na ito. At nasabi ko nga kanina that this is the high priestly prayer of the Lord Jesus Christ. At napaka-espesyal ng prayer para sa atin. Natutuwa tayo kapag nadinig o nalaman nating ipinagpipray tayo ng kapatid natin sa pananampalataya. Nakakatuwa yun. Hindi tayo pinagpipray ng mga unbelievers. Hindi tayo pinagpipray ng mga kaibigan natin o maaari ng pamilya natin the way a Christian would pray. But our fellow Christians pray for us, at especially yung dapat para sa atin. It tells us that they love us. Yun ang pinapakita naman kapag pinagpipray tayo ng isang kapatid natin sa pananampalataya. Hindi nila tayo ipagpipray kung ayaw nila sa atin. But they pray for us. And again, it's special for us. Ito ay isang senyales ng relasyon natin sa isa't isa. Kaya natin ipinagpipray ang isa't isa dahil may relationship tayo with each other. At ano tayo sa isa't isa? Tayong magkakapatid. Ganon din sa isang pamilya. Diba? Kung may ginagawa tayong mabuting bagay para sa ating kapamilya, we're doing that because we have a relationship with them. And that's also true with us Christians. The reason why we pray for each other is because we have a relationship with each other. And that we are one in Christ. We are brothers and sisters in the Lord.
Kaya natin pinagpipray ang isa't isa. Ngunit paano kung malaman natin ipinanalangin tayo mismo ng ating Panginoon? Kung espesyal na para sa atin na ipinagpipray tayo ng ating mga kapatid sa pananampalataya, higit na dakila at higit na kamangha-mangha and higit na pleasant dapat para sa atin to know that Jesus Himself, our God, our Lord and Savior, prayed for us. At iyon nga ang pag-aaralan natin sa John 17. Jesus' prayer, yes, for Himself, nanalangin na muna siya para sa kanyang sarili, but He also prayed for Christians. Yan ang makikita natin. Magulat tayo sa una kung malaman natin pinag-pray tayo ng ating Panginoon. Magulat tayo. Pero dapat kahit na masanay tayo, dahil nalaman natin ito, ang katotohanan ito sa araw na ito, masasanay tayo. We will always be reminded that Jesus is praying for us. Ngunit kahit na masanay pa tayo sa katuroang ito, that Jesus is our intercessor, siya ay namamagitan sa atin in prayer to His Father, pinagpipray niya tayo sa harapan ng kanyang Ama. Ganun ang ginagawa niya. Ministry niya po iyon. At hindi yun natapos. Hanggang ngayon ay ministry niya iyon para sa mga Kristiyano. So yun nga, magugulat tayo sa una, pero dapat kahit na masanay tayo sa katuroang ito that Jesus is our intercessor, at mawawala ang pagkagulat natin. Mawawala ang pagkagulat natin. Paano nagulat tayo nung umpisa na malaman natin that Jesus prayed for us and He is praying for us? Mawawala ang pagkagulat na iyon, pero anong dapat na hindi mawala? Hindi dapat mawala ang pagkamangha. Hindi dapat mawala ang kagalakan sa ating mga sarili. Na tayo'y pinagpipray ng ating Panginoon. Ibig kong sabihin, dapat tayong patuloy na magalak, knowing that Jesus prayed for us a long time ago and is still praying for us now, and He will continue His ministry of intercession sa harap ng kanyang Ama para sa atin. Kaya mawawala iyong pagkagulat, ngunit hindi dapat mawala ang pagkamangha at kagalakan na tayong mga tinubos niya ay ipinananalangin, at ipinananalangin pa rin niya hanggang ngayon sa harapan ng kanyang Ama. Ganun ang kanyang ginagawa hanggang ngayon. Blessed tayo that Jesus is praying for us. God Himself is praying for us. Ngayon, ito ang titignan nating chapter kung saan pag-aaralan natin ng high priestly prayer ng Panginoon. Magiging series natin ito, the whole John 17 ay pag-aaralan natin, ngunit kailangan natin ng konteksto. Kung anong nangyayari dito sa John 17. Context, from John chapter 13 o 1:13 hanggang 17, si Jesus ay nasa silid sa itaas o iyong tinatawag na upper room. O iyong tinatawag na cenacle. At makikita natin sa Marcos chapter 14 verse 15 na sila nga ay kumaroon sa upper room. At makita natin doon na tinawag iyong silid sa itaas. At dito sa upper room, sila ay nagsalo ng kanyang mga alagad para sa Passover meal na pinagdiriwang ng mga panahon na iyon, na huling hapunan na rin niya pala. Itong pagkain nila ng Passover meal sa upper room ay iyong huling hapunan na rin niya with His disciples. Diba? Kapag, lalo na ngayong Semana Santa, mababanggit na naman iyong term na huling hapunan. At nangyari naman talaga iyon. Biblical po iyon. Sadyang iyong pag-worship lamang ng mga Roman Catholics ay binibigyan nila ng o ginagamitan nila ng mga rebulto, kung ano-ano. We can worship without those things. We can be reminded of the Last Supper of Jesus with His disciples by just reading the Bible. We don't need those pictures. We don't need yung mga rebulto at sila'y sampay natin as if they were
as if iyon talaga ang Diyos. O just a reminder para sa atin that this coming Holy Week, we will worship God in spirit and in truth. Yun ang gagawin natin. Yun ang napag-aralan natin at tinuturo sa atin sa Biblia. So, yun nga ang nangyayari dito. Kasama niya ang kanyang mga alagad, nagsalo sila ng Passover meal at ito rin ang huling hapunan niya with them. At ito ay ang mga pangyayari bago siya dakpin, maghirap, at mamatay. Okay? Itong Passover meal na ito ay Thursday evening. Thursday evening po ito. At sa New Testament, may tinatawag na synoptics. At ano itong tinatawag na synoptics? Ang synoptics sa New Testament ay Matthew, Mark, at Luke. Bakit sila tinawag na synoptics? Dahil kinocontain nila ang many similar stories. Okay? Kung babasahin natin ang Matthew, Mark, at Luke, makikita natin dito na halos pare-pareho ang mga account na isinulat ni Matthew, Mark, at Luke. Okay? Kailangan natin ito para sa context. At makikita nga natin yung Last Supper in Matthew, makikita natin sa Matthew 26:17-35. Sa Marcos naman, makikita natin sa chapter 14, verses 12 to 31. At sa Lucas naman, makikita natin sa chapter 22, 1 to 38. So, itong mga accounts na ito, kung saan natin makikita ang Last Supper dito sa New Testament Synoptics, makita natin o mapapansin natin halos pare-parehas lang ang mga isinulat ni Matthew, Mark, at Luke na mga pangyayari sa Last Supper o noong nandun sila sa cenacle, nandun sila sa upper room. Pare-parehas lang talaga. Although may idinagdag si Luke na pangyayari sa kanyang isinulat, at titignan natin yun mamaya, pero kailangan nga natin ito para maintindihan natin ang konteksto, kung anong tinitignan natin dito at kung anong pinag-aaralan natin ngayon. Halos magkakaparehong mga pangyayari ang sinulat sa Matthew, Mark, at Luke o sa Synoptics tungkol kung babasahin natin ang mga sulat nila patungkol sa Last Supper. So, you can try and read them mamaya. Matthew 26, Mark 14, Luke 22. Makikita natin na ang isinulat nila patungkol sa Last Supper, example ng mga makikita natin doon ay ang pagkakanulo ni Judas. Sinabi ni Jesus kung sinong magkakanulo sa kanya. Not explicitly kung sino o kung anong pangalan. Makita natin iyon. Pare-parehas Matthew, Mark, Luke. Makita natin yun doon. Pangalawa, makita natin sa Synoptics ang pagtatatag ng Lord's Supper or Communion. Makita natin yun pare-pareho sa Matthew, Mark, and Luke. Makita din natin ang pagpapahayag ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sinabi iyon doon ni Jesucristo. Lahat ng iyon ay makikita natin sa Matthew, Mark, and Luke. At nabanggit rin doon ni Jesus iyong magiging pagtanggi o magiging pagtanggi ni Pedro kay Jesus. Di ba? Itinanggi o ikinaila ni Pedro si Jesus nang siya'y tinanong ng mga tao kung siya'y kasama ni Jesus. At sabi niya, hindi siya kasama ni Jesus. Yun ang nangyari. So, lahat ng ito na mga nabanggit ko ay examples lamang ng mga makikita natin at pare-parehas na makikita natin sa Matthew, Mark, and Luke. Ngunit sa Luke 22 verses 24 to 30, ito ang sinasabi kong idinagdag ni Luke sa kanyang account na hindi natin makikita sa Matthew at Mark. At iyon ay ang patungkol sa pagtatalo-talo ng mga alagad kung sino ang pinakadakila sa kanila. Na siya namang sinagot ni Jesus, ang pinakadakila sa inyo ay iyong naglilingkod. Iyong pinakamapagpakumbaba. Kasi nagtatalo-talo sila. Gusto nilang maging higit sa
kanilang kasama. Pero ang sabi ni Jesus, it's not how you be great. Hindi ganoon ang pagiging dakila. Kung nais niyo maging dakila, maglingkod kayo. Maglingkod kayo. At kaya ko in-emphasize itong Luke 22:24-30, kung saan natin makita yung pagtatalo-talo nila kung sinong pinakadakila, dahil sa Juan 13, John 13, sinabi ko nga kanina, from John 13 to John 17, nasa upper room sila nito. Nasa upper room sila, ang ginagawa nila doon is that, nandun sila, nag-last supper sila. At makita nga natin sa Juan 13, kung sa Luke 22:24-30, makita natin doon ang pagtatalo-talo ng mga disipulo. Sa Juan 13 naman, makita natin dito ang pagpapakita ni Jesus ng kapakumbabaan. That this is how you be great. Ganito ka maging dakila. Bakit? Anong ginawa ni Jesus sa John 13? Hinugasan niya ang mga paa ng mga alagad niya. Diba? Itong si Jesus na pinakadakila among them, at maging sa buong mundo, si Jesus na pinakadakila sa buong mundo, ay pinakita kung paano maging dakila. At sa paanong paraan? Sa paraan ng pagpapakumbaba niya. Sa paraan ng paghuhugas niya ng paa ng kanyang mga alagad. At makikita natin dito ang isang doctrine. The greatest among them, namely Jesus Christ, washed their feet to be an example of humility and service. Ganun niya pinakita ang pagiging dakila niya. That He is a humble servant. But although yes, He is a humble servant, kanina pag nabasa natin sa awit 24, He is the King of glory also. Okay? Although He is the King, siya talagang dapat na maging modelo natin of humility. Kaya, paganda. So, itong context na ito ay para makita natin ang chronology o para makita natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kasi doon sa Matthew, Mark, Luke, hindi natin makikita yung mga mababasa natin sa chapter 13 to 17 ng Juan. Pero nangyari po ang mga pangyayari sa John 13 to 17 nung sila man din ay nagla-last supper. Sila ay nandun sa upper room. So, ganon. So, kailangan talaga natin i-connect-connecta mga pangyayari sa Bible, especially sa New Testament. Kasi minsan, lilito tayo. At yun nga, ang mga mababasa natin sa Juan 13 to 17 ay ang iba pang mga pangyayari at mga katuruan ni Jesus sa upper room o sa Last Supper. At si Judas, nandirito rin siya, nakasama nila si Judas sa Last Supper. At siya man din ay nahugasan ng kanyang paa ni Jesus. At siya rin ay nakibahagi sa komunyon. At alam natin na ang communion, iyon ay ang communion of the saints. Pero doon, makikita rin natin that since kahit na hindi pa tayo church at hindi pa natin na isasagawa ang Lord's Supper, tatandaan natin na talagang may mga tao na although they are pronounced as member of a church, nakakapuslit pa rin sila into membership, nakakasama pa rin sila o nakakapag-partake pa rin sila sa communion of the saints, kahit na sila ay hindi naman talaga mga mananampalataya. And Judas is the first example of that. Judas is the first example of that. So, makita nga natin sa John 13:30 na umalis na si Judas matapos siyang makibahagi sa communion para ipagkanulo o traidorin na si Jesus. At ito nga, makita natin dito sa board ang mga key events
na makikita natin sa John 13 to 17. Ito ay ilan lamang. Jesus washed disciples' feet, prediction of His betrayal, new commandment, love one another as He loves them. Dito rin natin makita, iyon palang I am the way, the truth, and the life ay sinabi niya nung sila'y nasa upper room at nagla-last supper. If you love me, you will keep my commandments. Doon niya rin yun sinabi. He also promised the Holy Spirit. Makita natin din yun sa chapter 14, verse 26, and chapter 16, 7 to 13. Dito rin niya sinabi sa upper room, yung siya ang vine, the Father is the vine dresser, and His people are the branches. And His disciples' relationship with each other, kung bakit sila dapat magmahalan, and their relationship with the world, that they are not of the world. Dito rin natin makikita sa pangyayari sa upper room in John 13 to 17, yung foretelling of His death and the resurrection na makikita rin natin sa Synoptics. Makikita rin natin ang prayer promises. Sinabi ni Jesus, "Ask the Father anything in my name, He will give it to you, but according to the will of the Father." Okay? Kasi baka isipin natin, whatever we ask, kahit na iyon ay makasalanan, ay bibigay pa rin iyon ng Panginoon. Hindi po ganon. And also in John 17, na pinag-aaralan natin ngayon, ang high priestly prayer. So these things ay nangyari nung sila ay nasa upper room. Napakaraming pangyayari. So yung mga nakikita natin sa Synoptics, iyon ang minarapat ng Diyos na ipasulat kay Matthew, Mark, at Luke. Pero dito, ito ay extensive na view kung saan makikita natin kung ano pa ang ibang nangyari sa upper room. So dito sa chapter 17, makikita natin ang puso ni Jesus. Makikita natin ang puso dito ni Jesus. Not literally His heart, but what's in His heart. Sabi ko mga kanina, kapag ipinagpipray tayo ng mga kapatid natin sa pananampalataya, it means they love us. And when we pray for them, we love them. Now, bakit pinagpipray tayo ng Panginoong Jesucristo? We see here His heart. His heart for us. That He loves us. Minamahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin ang puso ni Jesus. Ang puso niya para sa unang-una, dito sa pag-aaralan natin ng verses 1 to 5, makikita natin ang puso niya para sa pagluluwalhati sa Ama at sa kanyang sarili. Because He is deserving of that glory. Marapat lamang talagang sa kanya, maibigay yun sa kanya, yung kaluwalhati ang hinihingi niya. At makikita rin natin sa prayer niyang ito, ang malasakit niya sa kanyang mga alagad. Ang malasakit niya sa atin. Walang ibang magmamalasakit sa atin ng katulad nito, kundi ang Panginoon lamang natin. Not ourselves, not our family or friends. Hindi sila. Ang pinakamay malasakit sa atin, tandaan natin mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Iwan man tayo ng mga tao na inaasahan nating magkakaroon ng pagmamalasakit sa atin, iwan man nila tayo sa kalagitnaan ng kakipitan natin, Christian, listen to this. You have your God. You have your Lord. You have Jesus. At siya ang pinakamay malasakit sa atin, none other than the Son of God. Madalas kung tayo ay nasa panahon ng pagkabagabag o pagsubok, mahirap nang maisipan natin at maipanalangin ang iba. Ang focus na natin ay ang ating sarili at ang ating mga suliranin. Diba? Kapag tayo ay nababagabag, kung tayo ay may mga kinakaharap na pagsubok, ang naipagpipray na lamang natin ay ang ating mga sarili. At hindi na natin naipagpipray minsan yung mga kapatid natin na kinakailangan na rin ng prayer natin. Nakafocus na tayo sa ating mga sarili. Pero hindi ganoon kay Jesus. Tandaan natin na Thursday evening po ito. At maya-maya, mamayang gabi, dadakpin na siya.
Di ba, kung matatandaan natin, ang prayer niya sa Gethsemane, sobra ang pagkabahala at pagkabagabag niya doon. Tayo kaya, kung alam natin ang mangyayari sa atin sa mga susunod na oras, na tayo ay papatayin, kung alam ba natin iyon, magkakaroon ba tayo ng peace? Maaaring hindi. Kung alam natin na tayo ay papatayin mamaya, can we pray for other people? Hindi na. Hindi tayo ganun eh. Pero itong si Jesus, alam niyang mangyayari sa kanya. Maya-maya dadakpin na siya. Maya-maya, mahihirapan siya. Bukas, papatayin siya. At bukas, ililibing siya. At mananatili siya ng 3 araw sa libingan. Yun ang mangyayari sa kanya. Pero anong makikita natin dito? Makikita nga natin ang puso rito ni Jesus. Na kahit siya ay nasa kalagitnaan ng pagkabagabag niya, He prayed, yes, for Himself, for the glory na hinahangad niya, and also para sa ating mga Kristiyano. Para sa ating mga Kristiyano. Ipinanalangin niya una ang kanyang sarili at matapos ito tayo na kanyang mga pinili. At ang sabi pa niya rito, ang mga ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang ibinigay ng Ama sa kanya. Tandaan natin makikita sa ating mga panalangin kung ano ang nilalaman ng ating puso. Every time we pray, we are just speaking out what we have in our hearts. Iyon ang lumalabas sa ating bibig kung ano ang nilalaman ng ating puso. Every time that we pray, that's what we must remember. Ang mga lumalabas sa ating bibig ay iyong mga nilalaman ng ating puso. Laman tayo, at since pinag-pray tayo ng ating Panginoon, what does that mean? What does that imply? Laman tayo ng puso ng Panginoon natin. Kaya niya tayo pinag-pray. Diba? So sana matuwa tayo dun pa lamang. Wala pa tayo sa body nito, wala pa tayo sa doctrine nitong pinag-aaralan natin. At dito pa lang sana ay ma-appreciate na natin ang bagay na ito na ginagawa sa atin ng Panginoon. If you are in Christ, remember this. Jesus Christ is praying for you. And He prayed for us when He was in the upper room with His disciples. Doon pa lamang ipinag-pray na niya tayo. At tayo kabilang doon sa mga ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama. Para ano? Para bigyan ng buhay na walang hanggan. At ngayon, titingnan nga natin ang verses 1 to 5. And siguro hindi ko tatapusin ito ngayon up to the 3rd doctrine. Kasi 3 point ang ibibigay ko sana ngayon. Pero ang gusto ko ngayon sa pag-aaral natin ito, pag sa series natin ito, unti-untiin natin na malasap natin kung ano, makapag-meditate tayo kung ano ang kahulugan nito para sa ating buhay. Minsan kung sobrang haba na ng preaching, marami na tayong sa sacrifice na mga katuruan na hindi na natin matutunan at hindi na rin natin matandaan after the service. So siguro hanggang second point lang ako. Or maybe kung mabilis-bilis ako magsalita ngayon, matatapos natin ito. Pero gusto kong makita natin ang lahat, ang kabuuan ng John 17. Para mas ibigin natin ng Panginoon, mas ma-appreciate natin ng Panginoon. No one loves us this great than our Lord Jesus Christ. That He prayed for us even amidst His suffering heart, dahil malapit na siyang ipagkanulo, dakpin, pahirapan, at mamatay. Again, we cannot do that to anyone, any Christian, kung tayo ay
kung nalalaman natin ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Jesus did that anyway. Jesus prayed for us anyway. Kahit na ganun ang mangyayari sa Kanya. Why? Because He loves us. He loves us. Let's wrap our mind on that truth na ang Diyos na ito ay iniibig tayo. At ang unang doctrine na titingnan natin is this: isang karapat-dapat para sa kaluwalhatian. Isang karapat-dapat para sa kaluwalhatian. At ang titingnan natin dito ay ang verse 1 and 4. Ngayon baka isipin nyo, bakit ko sinasabing karapat-dapat siya sa kaluwalhatian? Titingnan natin dito kung bakit siya karapat-dapat para doon. Kung bakit sa kahilingan niya na siya'y luwalhatiin ng Ama, ay nararapat nga lamang talagang luwalhatiin siya ng Ama. Verse 1 ang sabi rito, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi. Anong sinasabi rito? Nang masabi na ni Jesus, masabi ang ano? Yung mga itinuro niya sa kanyang mga alagad sa upper room. Actually, every time Jesus speaks, He's speaking out a sermon. Nagpipreach siya. Yun ang ginagawa niya dito. Yun ang ginawa pa lamang niya. Mapapansin natin every time that I preach here, every after sermon, I pray. And here's what Jesus Christ is doing here. After the sermon, He preached to His disciples in the upper room. Here is His prayer. Bakit niya pinag-pray ang kanyang mga alagad? Yun nga, ang mga pagtuturo ni Jesus, sermon po iyon. From chapter 13 to chapter 16 ng Juan. At maging iyong mga makikita natin na hindi natin makikita dito sa chapter 13 to 17 na nakita natin doon sa synoptics, iyon ay pagtuturo ni Jesucristo sa kanyang mga alagad. It is a preaching. So after preaching a sermon to his disciples, now He prays. Chapter 17. Gusto ko nga sanang ang maging series natin ay from 13 to 17. Pero gusto ko rin sanang kapag focus tayo, makita natin how Jesus loves us dito sa high priestly prayer sa chapter 17. At bakit ang mga pagtuturong iyon, mga kapatid, ang mga pagtuturong iyon ni Jesucristo sa 13 to 16 at yung mga makikita natin sa synoptics, iyon po ay itinuro niya upang aliwin o i-comfort ang kanyang mga alagad. Bakit sila kailangang aliwin o i-comfort? At bakit sila kailangan bigyan ng katiyakan o kasiguruhan? Dahil nalaman nilang si Jesus ay mamamatay. At dahil nalaman na rin nila na may magkakanulo sa kanilang Panginoon, sa kanilang guro. At nagtanungan nga sila sa John 13 kung sino ba iyong magkakanulo. Nagtanungan sila. Maging si Pedro, napatanong siya kay Jesus, ako ba iyon, Panginoon? So, nababagabag sila. Sino ang magkakanulo sa Panginoon? Ganun tayo ka-inconsistent. We don't even know what we're going to do in the next hour. Diba? Ganun tayo. Kahit na pagplanuhan pa natin, even Peter, nung sinabi ni Jesucristo na iiwan siya ni Pedro, sabi ni Pedro, confident niyang sinabi na kahit naiwanan si Jesus ng iba niyang mga alagad, si Pedro, ang sabi niya, hindi kita iiwan, Panginoon. Pero anong nangyari?
ikinaila ni Pedro si Jesus. Ganun tayo bilang mga tao. We just don't consistently fulfill the promises we made for other people. And Peter promised Jesus to not leave his side kahit na iwanan siya ng kanyang mga alagad. And maging tayo. Every time we repent of our sins and we say to God, I'm not going to leave you anymore. I'm not going to do this sin anymore again. But we end up doing it later. Ginagawa nating muli. Ang ating Diyos ay ilang beses na nating iniwan pero hindi niya tayo kailanman iniwan. Even when we were yet to be Christians, hindi niya tayo iniwan. He remained praying for us continually to His Father for the day to come na tayo magkaroon ng kaligtasan. Ganun ang ginawa niya. That is the heart of our Lord. Upang aliwin ang kanyang mga alagad. I-comfort sila. Tiyakin silang ang kamatayan niya, ang kamatayan ni Jesus ay hindi katapusan ng lahat. Yun ang binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi katapusan ng lahat. Kung ako man ay mamatay, hindi pa yun ang katapusan ng lahat. Kung babasahin lamang natin ang mga preceding chapters na ito, ay magkakaroon rin tayo ng comfort para sa ating mga sarili. A comfort no one can give us but our God alone. Inaliw niya sila kahit na iiwan nila si Jesus. Dahil yun nga ang mangyayari. Hindi lang si Pedro ang nagkaila, pero siya ang in-emphasize dahil talagang explicitly ikinaila niya si Jesus. Ang iba, kumaripa sila ng takbo palayo dahil nandun ang mga Roman soldiers, dadakpin na si Jesus, nagsipag-alis na sila. Si Pedro, ikinaila niya si Jesus explicitly with the words of his mouth. And we just can see there the heart of Peter also. And even when we do sin, and even when we say things that are inappropriate, we're just showing what our hearts looks like. Ganon tayo. Aliwin sila na kahit iiwan nila si Jesus, sila ay i-restore niya. Yun ang pangako sa kanila. Iiwan ninyo ako pero i-restore ko kayo. Si Judas hindi. Ikinanulo niya si Jesus, iniwan niya si Jesus, pero anong ginawa niya? Nagbigti siya. Nagpakamatay siya. Nilamon siya ng kanyang guilt. Pero para sa 11 disciples dito ni Jesus, ang pangako niya sa kanila, i-restore ko kayo. Katulad ng pinangako niya kay Pedro, tingnan natin sa Lucas 22, 31 to 32. Lucas 22, 31 to 32. Yun nga, alam na natin ang mangyayari. Si Simon Pedro, ipagkakaila niya
si Jesus. Sabi sa verse 31 dito sa Lucas 22, Simon, at dito si Pedro, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Maalala natin ang request ni Satanas para kay Job. Diba noon? Pinag-aralan natin iyon. Makita natin doon na itong si Satanas, kausap niyang Panginoon, at katulad din ng pangyayari rito kay Simon at sa mga alagad ni Jesus, may gustong kunin si Satanas sa kanila. Sa verse 32, subalit ako ay nanalangin para sa iyo, upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Oh, mga kapatid, kung nagtataka tayo kung bakit kahit na paulit-ulit pa rin tayo nagkakasala hanggang ngayon, ang pananampalataya natin ay hindi nawawala, iyon ay dahil sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Iyon ay dahil sa panalangin niya. Hindi lamang siya nanalangin para sa kanyang mga alagad ng mga panahong ito. Makita natin sa John chapter 17, sa mga later verses, that He prayed para doon pa sa mga ililigtas niya. 2,000 years ago, He prayed for us. And daily, He is interceding for us. Daily, He is interceding for us. Ganun tayo iniibig ng Panginoon. If we can just realize that and wrap our minds on that thing, na pinapanalangin tayo ng Panginoon araw-araw, for our assurance, for our comfort. He is a mediator for a reason, because He intercedes for us every single day of our lives. Even though we cannot pray our hearts out, He prays for us. Diba, may mga pagkakataon, we cannot even say a thing. We want to pray, we are lazy in praying. We want to pray, and yet, kahit na tayo nananalangin, hindi natin masabi ang mga gusto nating sabihin. But here's our intercessor. He is praying for us. Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Ligligin, yugyugin, na kayo ay, kayo ay mag-commit ng unfaithfulness sa inyong Panginoon. Yun ang gusto ni Satanas sa mga Kristyano. Ang mga Kristyano ang focus ni Satanas, kahit noon pa man. Sila ang focus ni Satanas na maliglig, na masira ang pananampalataya. Pero anong sabi rito ni Jesucristo? Subalit ako ay nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Na makikita nga natin sa John 21, kung saan bumalik si Pedro sa pagiging mangingisda at nagpakita sa kanila si Jesucristo, at ang nangyari, makatatlong ulit siyang tinanong ni Jesucristo, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Oo, Panginoon, iniibig kita. Makatatlong beses. At sa pagkakataong iyon, sa puntong iyon, doon natin makikita ang sinasabi ko kaninang restoration ng pananampalataya ni Pedro. Sabi pa rito, kung makabalik ka ng muli doon sa iyong commitment sa akin, kung makabalik ka ng muli sa commitment mo sa akin, Simon Pedro, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid.
silang lahat ay iniwan si Jesucristo, hindi lamang si Pedro. Pero ang sabi rito ni Jesus, kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. At iyon nga ang ginawa niya. Yun ang kailangan nila. Ang i-restore sila. Like a sermon ends, yun nga sinasabi ko kanina, he prayed, and unlike sa Matthew 6 na pinag-aralan na rin natin noon, si Jesus doon ay nagturo kung paanong manalangin. Pero hindi siya nananalangin ng mga panahon na iyon. Tinuruan niya lamang ang kanyang mga alagad at mga taong nandoon sa Sermon on the Mount kung paanong dapat silang manalangin. That's in Matthew 6. Kasi kung iyon ay panalangin talaga ni Jesucristo, sabi niya ron, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Wala naman siyang pagkakasala. Bakit siya kailangang patawarin? So that's just a teaching on how to pray para sa atin. Now, what we see here is an actual prayer of Jesus Christ. Dito sa John 17. Maraming pagkakataon na binanggit sa Gospels na nalangin si Jesus, lumayo si Jesus para manalangin, magdamag si Jesus na nanalangin, pero hindi sa atin isinulat kung ano ang mga panalangin niyang iyon because wala naman siya sa hindi naman nakapaligid sa kanya ang kanyang mga alagad. And although may mga pagkakataon na nandun sa kanyang tabi ang kanyang mga alagad, hindi naman minarapat ng Diyos na maisulat ang mga words ng prayer niya. But here is something, what we're looking at here is the actual prayer and the actual words of Jesus Christ in His prayer. Ito talaga, ganito manalangin si Jesus. Ganito siya manalangin. At bakit high priestly prayer ang katawagan? Bakit high priestly prayer? Sa NASB kasi, New American Standard Bible, iyon ang pamagat doon sa portion na ito ng kasulatan. High priestly prayer. And yes, hindi lamang yun basta pamagat na ibinigay ng mga scholars na nag-translate ng Biblia. Ang prayer talagang ito ni Jesus ay mala high priestly. Parang katulad ng isang high priest sa Old Testament. Ngayon, hindi natin titignan kung paanong nagpipray ang high priest, pero ano ba ang role ng high priest sa Old Testament? Kung paano ang mga high priest noon sa Old Testament ay nag-aalay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan niya at ng bayang Israel. So dito gusto ko lamang sabihin ng mga high priest noon, kahit na they were consecrated sila, inihiwalay talaga sila para sa gawain ng pagiging high priest o pinakapunong pari, pero hindi sila mga perpektong tao. Sila ay mga tao lamang na nagkakasala. Kung kaya't itong mga high priest na ito, sa tuwing sila'y pumapasok sa dakong kabanal-banalan para manalangin at para mag-alay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan, hindi lamang nila iniaalay ang handog na iyon for the sins of Israel, but also for their own sins. Dahil itong mga high priest na ito ay nagkakasala rin. So, ang mga high priest noon, pumapasok sila sa dakong kabanal-banalan, sila'y nananalangin doon para sa mga Israelita at sa kanilang sarili, at naghahalog sila ng hayop, at kinakatay nila iyon doon, pinatutulo ang dugo, at iyon ang magiging mabangong samyo para sa Diyos, na alay para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Iyon ang ginagawa ng mga high priest noon. At yun, kung sa naghahandog nga, siya'y nananalangin sa dakong kabanal-banalan o yung tinatawag na Holy of Holies. Yun ang ministry ng mga high priest noon. At ganun din ang ministry ni Jesus. Ganun ang ministry ni Jesus.
sa paanong paraan. Itong mga high priest, tagapamagitan sila ng Israel at ng Diyos. High priest mediates for God and man sa Old Testament. And high priest also are intercessors. Sila ay namamagitan rin through prayer para sa tao at upang ang mga namamagitan sila para sa mga tao patungo sa Diyos. Okay? So, yun. Pero si Jesus, ganun din ang kanyang ministry. He is both our mediator, meaning sacrifice for atonement in relation to the ministry of reconciliation. And He is also our intercessor related to His ministry of intercessory prayer. Sa Tagalog, kung titignan natin, ang pagiging mediator at ang pagiging intercessor, makikita natin parehong tagapamagitan ang terminology sa Tagalog. But sa English, may tinatawag tayong mediator, at ang pagiging mediator ni Jesus ay ginagamit para sa kanyang pag-redeem sa atin, para sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang mediator, pag-mediate niyang ito ay mas ginagamit doon. Kaya sabi ko nga kanina, sa Tagalog, sa wikang Tagalog, ang intercessor ay sa Tagalog tagapamagitan rin. Pero itong pagiging intercessor naman niya ay mas ginagamit for His ministry of intercessory prayer. So He is our mediator, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, katulad ng mga high priest na nag-aalay ng handog doon sa dakong kabanal-banalan. Itong si Jesus na mediator natin, inialay niya ang kanyang buhay doon sa dakong kabanal-banalan as our high priest. Kung sa Old Testament, hindi mismo ang mga high priest ang namamatay sa dakong kabanal-banalan, ibahin natin ang ginawa ni Jesus. Dahil bilang high priest, siya ang namatay doon sa dakong kabanal-banalan. Siya ang inialay doon. At bukod sa pagiging mediator niya or pagiging sakripisyo niya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, He is also our intercessor. He prays for us. Just like high priest prays for Israel sa Old Testament. Yun ang ginagawa nila at iyon din. Kung noon sa Old Testament ginagawa na iyon, we have a better high priest here. And His name is Jesus Christ. At siya ang perfect sacrifice. Siya ang perfect high priest. Siya ang perfect intercessor. Dahil ang mga intercessory prayers siguro ng mga high priest hindi ganun ka-perfect, but Jesus' prayer is perfect. At dahil nakita natin na si Jesus dito ay nanalangin, He is God. Sa Kanya nananalangin ang mga tao. But also here, He prayed as God and as man. Nanalangin siya bilang Diyos, bilang tao, at nanalangin siya sa Kanyang Ama. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit. Ngayon pa lamang mabibigay na ako ng application para sa atin. That Jesus Christ is a model of prayer. He is a model of prayer. At sa prayer niyang ito, by praying, mas pinatatatag niya ang mga alagad at tinitiyak sila ng kanyang mga pangako. So if this God we worship and we pray to, prayed, bakit hindi tayo mananalangin? In fact, mas kailangan natin manalangin kaysa Kanya. Pero makikita natin that it's as if Jesus, siya ang mas dapat na manalangin kaysa sa atin. Again, He is still praying for us.
Nangangahulugan, nagpapatuloy ang pagiging prayerful niya. Ganun siya ka-prayerful that even if nandoon na siya sa kanyang kaharian, nasa kanyang trono na siya, ang ginagawa niya ay pinapanalangin niya tayo. We ought to pray more. Hindi natin mahihigitan, mga kapatid, ang pananalangin ito ni Jesus. I don't know how often Jesus prays in heaven. Pero nakasiguro tayo that He always do. In a day, I don't know, ilang beses ba? At sana kahit isa o dalawang beses, no, higitan pa natin. Lagi tayong manalangin sa Panginoon araw-araw. Sa binabasa kong libro, The Pastor's Ministry, sa tuwing may udyok ang boses ng Panginoon, tayong manalangin. Sabi doon ni Brian Croft, manalangin tayo. Kung wala man tayong maipanalangin tungkol sa ating mga sarili, ipanalangin natin ang ibang tao. Kung wala man tayong mga request, manalangin tayo in praising and thanking God. At sana kahit na may mga request tayo, huwag nating kaliligtaan that in every prayer there must be praise to God. Huwag nating kaliligtaan yan. Mawala ng lahat ng request natin, but not our worship and praise to Him whenever we pray. But for sure, hindi tayo mawawala ng request. Paano ba tayo mawawala ng request? Lagi tayo nagkakasala. That's why we must request, Lord, forgive me. Paano tayo mawawala ng request? Kung ang hangarin natin is, Panginoon, palaguin po ninyo ako. Araw-araw dapat maging laman niya ng prayer natin. Panginoon, isanctify po ninyo ako. Dapat na maging laman iyan lagi ng prayer natin. So, hindi tayo mawawalan ng request. At lalong hindi tayo mawawalan ng pagpupuri sa Panginoon. Bakit? He is worthy of our praise. And He is God. He is God. So let's be prayerful. Let's seek God in our prayers. Dahil ganoon tayo nabubuhay. Nabubuhay tayo sa hindi lang suporta ng Panginoon. Hindi lang tayo nabubuhay because God is supporting us. Nabubuhay tayo because God is the source of our life. Yan ang tatandaan natin. Kasi kapag suporta lang ang iniisip natin, kung suporta lang iniisip natin tungkol sa Diyos, ano lang iyon? It's just bits of support, but not the whole. But since God is the source of our life and our all, lagi tayong mag-plead sa Kanya in prayer. Whatever that is. Kung tayo nabubuhay tayo for that. And si Jesus, ang modelo ng ating panalangin, ay yun nga, pinatatag niya ang kanyang mga alagad at tinitiyak sila ng kanyang mga pangako. At makita rin dapat natin dito na para sa atin rin ang mga pangakong ito. It's not just for His disciples na kasama niya noong mga panahon na iyon. Again, in this prayer, mababasa natin, He also prayed for those
people who will believe in Him because they were chosen by Him before the foundations of the world. We are here because we are chosen by God. And we are here because God, our Lord Jesus Christ, our Savior, prayed for us that evening with His disciples. At napakinggan iyon ng kanyang mga disipulo. The reason why we are in Christ is because of Christ, not because of us. Pinapakita rin niyang muli dito sa kanyang prayer, ipinapakita rin niyang muli ang pagiging prayerful niya to be a model. Yun nga, nabanggit ko na iyon. Sa Matthew 6, ang sabi niya, nagturo siya kung paano dapat manalangin tayo. At kung babalikan natin iyon, paano ba siya nagturo? By praising God first. By pleading for our request. By asking for forgiveness. That's how we pray. At sabi pa sa Lucas chapter 18 verse 1, isang encouragement na mula sa kanya, tingnan natin, ang model ng prayer natin ay ini-encourage tayo sa isang bagay. Ang sabi niya rito, Lucas 18 verse 1, at isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Pray and do not lose heart. Yun ang pagtuturo ni Jesus tungkol sa pananalangin. Na lagi dapat tayong manalangin as often as we can. Prayer should not be optional in the life of a Christian. In fact, it is one of the source of our life. Prayer, Bible reading, and this event wherein we gather every Sunday here to receive God's means of grace para tayo lumago. Ito ang kailangan natin. So if we neglect prayer, maaaring physically sobrang active natin. Physically or relationally, nakakapagpakitungo tayo sa ibang mga tao, nakakapagpakiusap tayo sa kanila. How about our interaction with God? Let's not neglect that. Sabi niya nga rin dito, pray. At bukod pa sa pray, ito rin ang pag-asa natin upang hindi tayo manlupaypay. Let's not lose heart. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, ano man iyan. Ano mang ating pinapanalangin. Dahil nakita na natin sa buhay ni Jesus, He prayed for the will of God to happen. At iyon din para sa atin ng mga Kristiyano. Sana iyon din para sa atin. That whenever we pray, we ask God for His will to be done in our lives. Dahil ganoon manalangin si Jesus. Ganoon manalangin si Jesus. At huwag tayong manlupaypay. At sabi rin niya sa Matthew 7, doon natin makikita yung famous passage na sinasabi, ask, seek, and knock. Ganon tayo dapat maging mapanalanginin. We pray and do not lose heart, and we always ask, seek, and knock according to the will of God. Ganoon natin. Ang prayer po ay hindi para mapilit natin ang Diyos sa anumang kagustuhan natin o anumang kalooban natin. Ang prayer, lagi nating tatandaan, ay ginagawa natin para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. That if He answer a certain prayer with a yes or no, that's His will.
Ganon tayo manalangin. Yun ang purpose ng prayer sa buhay natin. Kung tayo man ay nananalangin ng trabaho at ibinigay yun ng Panginoon, that's His will for us. Sinagot niya ang ating panalangin according to His will, not according to our desires. And even here, sa buhay ni Jesucristo, nakikita natin ang kasagutan ng Ama sa Kanya. Na kahit na hindi pa natin naaaral itong buong chapter 17, makita natin later on in John and in other synoptics and in the synoptics kung anong naging kasagutan ng Diyos sa Kanya. Niluwalhati siya ng Kanyang Ama. Glorious ang Kanyang kamatayan. Tandaan natin yan. Huwag nating isipin, huwag nating i-confine ang kaluwalhatian na taglay ni Jesucristo doon sa resurrection lamang. Because in His death, it is also a glorious thing to behold. Iyong kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo ay pagluluwalhati rin sa Kanya. Dahil ang lahat ng mga bagay na iprinoklama sa Old Testament ay nangyari nga talaga doon sa krus ng Kalbaryo. Ang Kanyang pag-aalay ng buhay ay nangyari doon. Siguro dito na muna tayo magtatapos sa mga oras na ito. And actually, hindi pa natin natalakay ang verse 1 ng malaliman. Hindi pa natin nakita, hindi pa natin nga natalakay yung Ama, dumating na ang oras. Ano ang oras na dumating? Maybe I can proceed with that right now. Dahil sa mga I think I can proceed with that right now. Yun lang, that peace. Okay. Sabi rito, matapos yung sinabi ni Juan na nagsulat nitong John. Sabi nga rito, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Ano ang oras na ito na tinutukoy niya? Again, alam niya kung ano ang magaganap na sa mga susunod na oras. At ang oras na tinutukoy niya rito, since this is Thursday evening, ang oras na tinutukoy niya rito ay ang pagdakip, paghihirap, at maging ang kamatayan niya. Tumating na iyon. Baga, nag-hello na sa kanya. This is the moment na sinabi sa Genesis 3, doon pa lamang sinabi na the serpent will bruise his heel, but this son of the woman will crush the head of the serpent. At kung iisipin natin, anong kinalaman nun sa gospel? Kasi the seed of the woman in Genesis 3 is Jesus Christ. He is the seed of the woman. At anong sabi roon? The seed of the woman will crush the head of the serpent. The serpent there is Satan. At totoo na the serpent, Satan, bruised the heel of the son of the woman, the seed of the woman, at ang ibig sabihin lamang noon ay ipinahintulot ng Diyos at niloob ng Diyos na itong si Jesucristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero itong si Satanas, hindi niya alam na matatalo pala siya sa pamamagitan ng kamatayang iyon ni Jesucristo. Kasi baka iniisip natin, alam na ni Satanas kung na ganun ang mangyayari na mabubuhay na muli si Jesus. Hindi. Satan is not all-knowing. Hindi niya nga alam kung anong mangyayari sa buhay ni Job noon. Sa sulat tungkol kay Job. Akala niya ay susumpain ni Job ang Diyos, pero hindi ganoon ang nangyari. At ganoon rin ang iniisip ni Satanas
nang si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. When in fact, iyong kamatayan ni Jesus ang nag-crush sa kanyang ulo. Iyon ang naging kamatayan ng kamatayan. Sabi nga ni John Owen sa kanyang sa pamagat ng kanyang aklat, the death of death in the death of Christ. The reason why death has no sting is because Jesus died on the cross. Kung bakit hindi na siya sumpa para sa mga sumasampalataya dahil si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa kamatayan ni Jesus, naging hudyat rin iyon ng kamatayan para sa mga mananampalataya. Wala nang kamatayan para sa mga mananampalataya because of the death of the Son of God. Kaya, yun ang dumating. Dumating na ang oras ng pagdakip, dumating na ang oras ng paghihirap ni Jesus, dumating na ang oras ng kamatayan niya, and also dumating na rin ang oras para luwalhatiin siya ng Ama. Let's not forget about that. Hindi lamang ang oras ng pagdakip, paghihirap at kamatayan niyang dumating. But in these things, sa mga bagay na ito, tatandaan natin mga kapatid, na yung pagdakip, paghihirap at kamatayan niya, iyon ay bagay kung saan luluwalhatiin siya ng Ama. Iyon ay bagay kung saan ipapakita ng Diyos Ama that this Jesus Christ really is His Son. Na itong si Jesucristo talaga ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Because the Father is fulfilling iyong mga propesiya tungkol sa anak ng Diyos na ito. He fulfilled it sa pagdakip, pagpapahirap at kamatayan ng Panginoong Jesus. Kung kaya't iyon ay isang bagay kung saan naluluwalhati ang Ama at naluluwalhati ang Anak. Never think that the death of Christ is not something that we should behold as glorious. It is glorious because it's the reason why we don't have to face the wrath of God one day. Because death died on the death of Christ. Ito ay oras na niloob ng Diyos at hindi ng tao. Ama, dumating na ang oras. Kasi baka isipin natin, naisipan na ng mga Romans na dakpin si Jesus. It's not that way. God, the Father of Jesus Christ, ito na ang panahon na niloob niyang mangyari ang nakakatakot na pagpaparusa ng Diyos sa kasalanan ng sangkatauhan. At ang pagpaparusa niyang ito ay idinulot niya sa kanyang sariling anak. Ito ay oras ng pagtupad sa propesiya ng kanyang pagliligtas. Dumating na ang oras ng pagliligtas niya. Dumating na ang oras na kinapapanabikan ng mga tao sa Old Testament. Tandaan natin na iyong nasa Genesis 3:15 kung saan ipinangako ni Yahweh na the seed of the woman will crush the head of the serpent. Yun nga ang proto-evangelium, yun ang tinatawag na first gospel proclamation sa Biblia. Ibig sabihin, Genesis pa lamang prinoklama na may darating na tagapagligtas. Genesis pa lamang may darating ng tagapagligtas. Yun nga ang nangyari. At dumating ang pagliligtas na iyon, kinapanabikan iyon ng mga tao sa Old Testament, pero hindi na iyon inabot. But the reason why they're saved in the Old Testament is because they're hoping to that crucified Christ. They are hoping to that crucified Christ. Hindi pa nila nakikitang mangyari ang crucifixion, ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. But they are hoping to that event also.
Kung kaya't salvation also in the Old Testament is by faith alone, not works. Not by the works of the law ng mga Israelita noon. No. Salvation in the Old Testament is by faith alone, by grace alone, through faith alone. At huwag nating kalilimutan that their faith is on that Christ who is to die on the cross. So, salvation in the Old Testament is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, kahit hindi pa nila iyon nakikitang Kristong iyon. That is the glorious gospel, mga kapatid. Kung kaya't wala tayong takas, now that we have heard the gospel and have put our faith in the Lord Jesus Christ, let us commit to Him. Let us commit our lives to Him. Wala tayong ibang maikukumit kundi ang buhay natin. Dumating na ang oras. At hanggang dun lamang tayo ngayon. At sa susunod na linggo, titingnan natin yung karugtong pa nito na point 1 natin, kung saan sinabi ni Jesus, luwalhatiin mo ang iyong anak dahil dumating na ang oras. At sa pagdating ng oras na ito ay dapat nang maluwalhati ang anak. So ano ba ang ibig sabihin nun? So next week yan ang pag-aaralan natin. But for our application today, kahit na maikli pa lamang ang ating pinag-aralan pero napakahaba ng mga sinabi ko ngayong araw, may application pa rin tayo. Unang-una, lagi natin to motivate us in our prayer. Tandaan natin, pinapanalangin tayo ng Panginoon. It must motivate us. Actually, baka kasi maisip natin na, pinapanalangin naman ako ni Jesus sa langit, bakit pa ako mananalangin? He's praying for us. But kung tayo naman ang mananalangin, again, kung tayo mananalangin, it's to praise Him. It's to thank Him. Kasi pinapanalangin nga tayo ni Jesus, He is interceding for us in heaven, and that's the greatest prayer we can ever receive from a brother. Yes, Jesus is our brother. Jesus is our brother. He is praying for us. But the way He prays for us, yes, para yun sa atin. And the way He prays for us is for yun, pag-comfort sa atin, pag-strengthen sa atin. But when we pray to God, it's not just we request to Him, kung anumang bagay ang gusto nating i-request. When we pray to God, in praying to Him, we praise Him. Pinupuri natin at sinasamba natin siya. So kung hindi tayo mag-pray, paano natin siya masasamba? Yes, isang paraan lamang ng pagsamba ang pananalangin, at marami pang ibang mga paraan, pero isang bagay ito kung saan napaka-intimate ng ating pagsamba sa Kanya. Napaka-intimate. So dapat tayong ma-motivate ng katotohanan ng pinagpipray tayo ng Panginoon nating Jesus. He must be the model of our prayer. At dapat, katulad nga rin ito na prayer ni Jesus, hindi pa man natin naabot, ang sabi niya dito, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak. In praying, mga kapatid, ganito rin sana tayo. Luwalhatiin din natin ang anak. Luwalhatiin din natin ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang triune God natin. Ganito tayo dapat mag-pray. Okay? Huwag nating kaliligtaan ang pagluluwalhati sa Kanya. Oo, ang pagluluwalhati natin sa Kanya ay hindi tutumba sa pagluluwalhati ng Ama sa Kanya. But we should do that still. Why? He's worthy to be glorified. At that's the second application. And also, sana ay
isang gusto ko rin sabihin sa inyo is that na sana ay higit nating pahalagahan ang pagbabasa ng scripture. I want us to know God. Madadaanan ko sa notes kong ito, sa outline kong ito, sasabihin kong iba ang knowledge about God sa knowing God. We can have knowledge about God. We can have knowledge about who He is and His attributes. Pero iba ang knowing God relationally, na may relasyon tayo sa Kanya. There are so many people who know about God, that if that person was given a test, masasagot niya lahat ng mga katanungan tungkol sa Diyos. Pero iba pa rin talaga kung ang knowledge natin sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya dahil may relasyon tayo sa Kanya. I want us to have that. Yes, we already have that, but I want us to grow in that relationship with our God. Okay, and lastly, let's just worship our God. Let's just worship our Savior, our God, sa mga katotohanan na ipahayag sa atin sa araw na ito. Napakaganda ng John 17. And not just John 17, the whole Bible. At sana madinig rin ito ng mga kapatid natin sa pananampalataya. How worthy God is for our worship. Let's pray. Aming dakilang Diyos, salamat dahil napag-aralan namin ito sa araw na ito. Dakila po kayo at kamangha-mangha ang inyong ministry para sa amin na kami pinapanalangin po ninyo. But let's never forget that we should glorify you above all. That whenever we pray, sana, Panginoon, sa lahat ng aming prayers, kayo ang ma-highlight. Kayo ang maging center of attraction. Kayo ang ma-emphasize. Ang pagpupuri namin sa inyo, ang glory ninyo, maging sa pagtitiwala namin sa inyo, Diyos, mai-emphasize doon ang inyong kaluwalhatian. Dahil naniniwala kami that you are trustworthy. Panginoon, salamat sa lahat ng napag-aralan namin ito. Kulang na kulang ang 1 oras, 2 oras. Kulang na kulang, in fact, ang buong buhay namin dito sa mundong ito. Naguguguli namin sa buhay namin ito upang mapag-aralan itong salita ninyo. Even John 17 itself, kulang na kulang na maipakita namin ang pagkamangha namin sa inyo. Ngunit, we will do this anyway by your help and by your grace. Iniibig namin kayo at iniibig nyo rin kami at nakakasiguro kami doon. Salamat sa salvation na ibinigay ninyo. And because of this salvation, you are praying for us. We are being prayed for by our Savior to His Father in heaven. Salamat aming Diyos at nawa sa linggong ito, maalala namin itong pinag-aralan namin, mapagbulay-bulayan namin patuloy ang mga salitang ito. At nawa, makapag-anyaya rin po kami ng mga tao na sasamba sa inyo sa spirito at katotohanan. Ma-preach namin ang gospel sa pamilya namin, mga kaibigan namin, mga kaopisina namin. O Diyos, bigyan po ninyo kami ng lakas ng loob to be a light wherever you put us in sa mundong ito. Salamat aming Diyos. Walang hanggang papuri at pagsamba, walang hanggang papuri at pasasalamat at pagluwalhati at pagdakila ang ibinibigay namin sa inyo, although hindi ito maging sapat, Panginoon. Dahil kayo napakalawak, napakalalim, napakadakila. Salamat o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. 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 Say hi. Say hi sa 2 viewers. Ay, sa... ano to? 2 attendees. Anyway.